Eto daw pong si Alan Peter Cayetano, talagang nanghimok pa. Una nawagan mga kababayan sa ating mga kababayang Pilipino na makiisa daw po doon sa protesta na ginagawa po nila. So eto, pakinggan po natin. Hinimok ni Senador Alan Cayetano ang publiko na sumama sa kilos protesta. Balita mula sa Senado, hatid ni Radio Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert. Hinimok ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano mga Pilipino makilahok sa mga kilos protesta sa EDSA at sa kanilang mga komunidad upang maipahayag ang kanilang paninindigan sa mga napapanahong issue sa bansa. Ang kay Cayetano, ang unang mahalagang hakbang ay panalangin dahil niya malaki ang nagagawa nito. Hindi kaya pinya ang publiko na maging aktibo sa pagbabahagi ng impormasyon sa pamamagitan ng Facebook, Instagram, Viber, WhatsApp at iba pang social media upang mas maraming Pilipino ang Kakapal ng mukha ng mga itong manggulo mga kababayan kasi yung ginagawa ni na Alan Peter Cayetano, ni na Mike Defensor, ni na Marcoleta mga kababayan, yan ay nanggugulo na lamang po sa gobyerno. Ayaw po nila ng payapa at tahimik na bansa. Ang gusto nila, magulong bansa mga kababayan na kung saan nagkakawatak-watak dahil po sa maling prinsipyo na pinaniniwalaan po nila dahil nga ang iniisip nila yung mga sariling interest lamang po nila o pansariling interest lamang po nila. Kasi nga, kapag nga naman naiupo nila si Sara Duterte at napilitang mapababa itong si PBBM, automatic yung mga interest nila mga kababayan, masusunod po talaga. Pamulat niya sa mga nangyayari sa bansa. Now, if hindi kayo makakapunta sa EDSA, pero meron kayong maliit na community, magtipon-tipon po kayo. Kaya 10, 20, 30. I-post nyo sa social media. Bakit po ito Bubo, di ba? Dahil sa bawat action, may reaction. Babala pa ni Cayetano kung mananatiling tahimik ang publiko, maaari umanong maisip ng gobyerno tinatanggap na mamamayan ng mga hakbang nito kabilang ang anyang paggamit sa batas upang usigin ang mga kritiko. Gayun pa ni Cayetano, hindi dapat ipaubaya lang sa korte ang usapin kung ang batas ay nababaluktot at nagagamit bilang kasangkapan laban sa mga kalaban sa politika. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ang nakakaawa nga lang talaga dito mga kababayan dito sa ganitong klase ng ng senaryo na kung saan yung isang religion ay nagagamit sa politika. Ang kawawa dito yung mga miyembrong nagpapakabasa sa ulan, yung mga kababayang Pilipino po nating malalayo pa yung pinagmulan at pipila ng napakahaba doon, magpapakabasa sa ulan hanggang sa maguguto mga kababayan. Yan talaga yung pinaka nakakaawa dyan eh. Kasi sa totoo lang, pag may nangyari naman sa mga yan, hindi naman yan sasagutin mga kababayan nung mga taong nag-recruit sa kanila. Yung mga taong nanawagan sa kanila na pumunta dun sa EDSA at magpakabasa sa ulan. Diba para lamang po protektahan yung isang politikong tumanggap ng 75 million pesos na hindi idineklara sa kanyang sose at kanyang salin. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, itong mga taong itong katulad ni Alan Peter Cayetano, ito po ang gusto ng mga ito ay talagang guluhin ang gobyerno ni PBBM dahil nga hindi pumabor yung gusto niya mangyari na hawakan yung Senate presidency ng Senado. Biruin niyo pang sariling interest lang ang ginagawa ng taong ito. So ito, i-play pa natin kasi sabi dito, yun daw pong Blue Ribbon Committee ay naging kasangkapan daw po para baluktutin ng batas. Ayon daw po kay Alan Peter Cayetano. So ngayon ito, pakinggan natin. Naging kasangkapan ang Blue Ribbon Committee para baluktutin ang batas. Imbis na para ito'y... Dati pag nagsasalita si Alan Peter Cayetano, kala nyo napakatalino, no? Pero ngayon magkatulad na lang sila ng level ng utak ni Sara Duterte. gamitin para lumabas ang katotohanan. Nagamit ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang naging pagtingin ni Senator Alan Peter Cayetano ng pamunuan ni Senator Panfilo Ping Lacson ang makapangyarihang komite. Ayon kay Senator Cayetano, ang Blue Ribbon Committee na tradisyonal na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno ay tila naging kasangkapan upang baluktutin ng batas at pagtakpan ng katotohanan sa halip na ilantad ito. Punto ng senador mula nang makuha ni Senator Lacson ang chairmanship nito kay Senator Rodante Marcoleta. Unti-unti umanong naging malinaw ang koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang... Alam nyo, mas nakakabilib pa nga yung kay Senator Ping Lacson eh. Nung hinawakan nyo yung Blue Ribbon Committee, marami po talaga mga kababayan ang nakulong. Isa na po dyan yung isa sa pinakamalaking problema sa Bulacan na kinasangkutan mga kababayan nitong sina Henry Alcantara.
'Di ba? Nakapagpabalik pa nga ng pera ang gobyerno doon sa mga kurap, mga kababayan, 'di ba? Yung mga kurap pinabalik yung mga ninakaw nila. Ganun po katindi, mga kababayan, ang nagawa ni Senator Ping Lacson. Kung hindi niya isiniwalat yon, walang magbabalik ng pera at hindi makukulong yung ibang mga sangkot sa maanumalyang flood control. Kaya nga para sa akin, mga kababayan, nung hinawakan ni Senator Ping Lacson yung Blue Ribbon Committee, talagang malaki ang nabulgar sa publiko at malaki ang nalaman ng taong bayan at nasaksihan natin yung mga politikong nakulong. May mga politikong nakulong eh. Okay lang sana magalit kayo kung walang nakulong. Eh may mga nakulong. Diba? Kaya nga nanggagalaiti si Rodante Marcoleta kasi yung nakulong, yung mga kaalyado nilang kurap. Umano'y kontrolin ang direksyon ng investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Nakita na ang Malacanang, nakita na si Senator Lacson, nakita na dun sa DOJ pa ata, tapos naging ombudsman kay kagalang-galang Boying Remulla. Para bang may konting, nung umpisa parang konti eh. Ngayon malinaw na may coordination. Pag sinabi ni Senator Lacson, dito dapat papunta, yun lang nandyan na po. Yung kung sino man prosecutor or USEC or sa DOJ, imbis na i-testing mo yung witness, itago yung affidavit at i-testing kung siya talaga sumulat nun. Taliwas din ang paniniwala ni Senator Cayetano sa naunang pahayag ni Senator Lacson na walang mastermind sa kabila ng malawakang anomalya. I don't think there's an overall mastermind kasi nga 'di ba driven by greed. Pero bakit po Tama. Malaki ang point nung kay Senator Ping Lacson. Kasi kung tutusin, mga kababayan, kanya-kanya nakawan naman yan eh. 'Di ba? Kanya-kanya nakawan yan. Yung mga politikong nagnakaw ng kumikba, kanya-kanya nakawan yan. Kaya nga para sa akin, mga kababayan, wala akong nakikita mastermind dito. Dapat lahat ng sangkot, lahat ng mapapangalanan, lahat ng mapapatunay nagkasala, dapat po talagang makulong. Parang napakapangit naman tingnan kung ang pupunteryahin lang yung pinapalabas ng mga DD-shit na mastermind, na basta magbibigay lang sila ng pangalan na si ganito yung mastermind, yung presidente yung mastermind, dapat makulong yung presidente. Pero yung tunay talagang sangkot, nasa laya. Yun yan tumanggap ng 51 billion na hindi alam kung saan dinala. Hindi maimbestigahan. Di po ba, mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, na nakikita ko po dito, ito'y kanya-kanyang nakawan. At dapat yung mga nagnakaw, dapat po talagang makulong lahat yung mga yan. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Napakagaling naman po kung ganong kalaking anomalya, ganyang kalaking corruption, tapos walang mastermind. Binatikos din niya ang komite sa tila pagiging abogado o tagapagsalita para sa mga opisyal ng pamahalaan na idinawit sa korupsyon sa halip na usigin ang mga ito. Samantala, inilarawan din ng senador na lumalala na ang kawalan ng katarungan sa bansa dahil umano ang mga sangkot sa korupsyon ay mas nagiging mapangahas habang ginagamit naman ng pamahalaan ang mga institusyon ng batas upang itago ang mga katiwaliang ito. Kailangan po handa tayo sa kahit anuman kinakaharap natin. Bakit? Kasi po patapang ng patapang yung mga nagnanakaw. Patapang na patapang po yung cover up. So ito po ang problema. Yung ibang mga taga-Malacanang, lalo... Ano kaya yung pinaka-plot twist dito, mga kababayan? Kaya pala nag-iingay si Alan Peter Cayetano, baka ang ending sangkot din to sa flood control. Di ba, mga kababayan? Ano kaya kung biglang mabubulgar yung mga itinatago niyang sikreto? At yung mga... Kasi ako mga kababayan, personally hindi ako naniniwalang hindi kurap itong si Alan Peter Cayetano. Naniniwala ako na may corruption din niyang ginagawa, in my personal opinion, mga kababayan, pero hindi pa lang nabubulgar. Di po ba? Alam niyo po ba yung mga masyadong nagmamalinis, yan pa yung may ginagawang hindi maganda. Tandaan niyo yan, mga kababayan. Lalong tumatapang. Bakit? Kasi yung Senado na last bastion of democracy, siya pang nagamit para lalong magkaroon ng injustice. So kung pakonti-konti itong mga institusyon na to, DOJ, NBI, di ba, minsan ginagamit ang kapulisan, paggamit po sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang para sa corruption, pero baluktutin ang batas.
Binigyang din ni Senator Cayetano na marami umanong ginawang attack dogs upang pagtakpan ang mga tunay na nasa likod ng nangyaring malawakang korupsyon sa pamahalaan. Bukod pa aniya ang umano'y pananadya sa pagsasampa ng non-bailable cases upang ikulong, suspindihin at unti-unting bawasan ang mga miyembro ng Senado, lalo na ngayong papalapit na ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Senator Marcoleta naniniwala namang ginigipit siya para hindi umano mapanagot si Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez sa mga akusasyong sangkot ito sa flood control project scandal. Ayon kay Senator Marcoleta, tila nagiging selective ang pagkakaso dahil sa kawalan umano ng pag-uusig sa mga tunay na may sala sa nangyaring malawakang korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. Binatikos din niya ang aniyay umiiral na pattern kung saan tinatarget umano ang mga tinawag niyang nagnanais maglabas ng katotohanan sa halip ang mga tunay na sangkot sa anomalya. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Yan yung mga drama ni Marcoleta, mga kababayan, na ipinakita ko sa inyo kanina. Pero hindi ako naniniwalang wala siyang kakampi. Siyempre nasa likod niya ang China. Paano mo ba naman masasabing wala kang kakampi? Kaya nga tinatawag kang China door, di ba? At saka napakalaking religious group yung nasa likod ni Rodante Marcoleta. Kaya paano siya nawala ng kakampi? Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala, sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Diba? Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Samantala agad na tinulugsa ni Senator Panfilo-Ping Lacson ang naging pahayag ng kapwa niya senador. Ayon kay Senator Lacson, panahon na naman ng gaslighting dahil sa bintang ni Senator Marcoleta na may kaugnayan ang nakaambang pag-aresto sa kanya at ang kasong plunder sa impeachment trial ni VP Duterte. Bukod dito, ipinaliwanag din ng senador na hypothetical statement lamang ang nabanggit niya noon hinggil sa bilang ng kapwa niya mambabatas na posibleng maaresto na maaari ring makaapekto sa botohan sa nasabing trial. Wala, lahat kasi ng drama, mga kababayan, ngayon gagawin na ni Rodante Marcoleta kasi alam niya talaga sa sarili niyang makukulong talaga siya dito. At may hirapan siyang idepensa yung sarili niya. Kasi saan ka ba naman nagkatala, mga kababayan, ang kalaban ni Rodante Marcoleta dito ay sarili po talaga niya. Dahil yung ebidensyang gagamitin sa kanyang plunder case, mga kababayan, ay galing mismo sa sarili po niyang bibig. Kaya paano niya pasisinungalingan yon? Alam nga namang itanggi niya. Sa bibig niya nang galing mismo, mga kababayan. Pero na lamang kung aaminin niyang nagyabang siya. Kaso ang problema dito, mga kababayan, yung mga nagbigay ng pera ay umamin na nag-donate sila dito kay Rodante Marcoleta. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam nyo, mga kababayan, iba talaga yung Duterte virus, no? Grabe yung pagka lumaganap talaga sa mga kababayang Pilipino natin. Kahit gaano ka katalino, nabubobo ka eh. Ganun yung nangyayari ngayon sa mga ito. Biruin nyo yung utak ni Alan Peter Cayetano, ni Marcoleta, halos katulad na lang din ng kay Sara Duterte. Kaya nga kung titingnan nyo, si Sara Duterte, pahiya ng matindi. Doon po sa sinasabi niya, mga kababayan, na poor governance. At dito, lantara na sinoplak siya, mga kababayan, ipinahiya siya ni Palace spokesperson o PCO spokesperson Attorney Claire Castro, mga kababayan. Diba talagang sinoplak ng matindi itong si Sara Duterte. So ngayon ito, pakinggan po natin kasi sabi dito, mga kababayan, hindi pwedeng magturo. Palasyo, sinagot ang tira ni BP Sara tungkol sa poor governance, mga kababayan, kaya doon nagpo-protesta itong Iglesia ni Cristo. So ito, i-play po natin. Sinagot naman ng palasyo ang mga tirada ni VP Sara kaugnay sa rally ng Iglesia.
Ang Pangulo naman nakatutok daw sa mga nangyayari sa EDSA. Ah. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacanang. Ivy, go ahead. Yes, Willard. Kaya raw nagkansela ng public engagement si Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga ay para mag-monitor ng rally o surprise rally na sa tingin ng Malacanang ay plinadong ilihim sa gobyerno. Willard, ang surprise rally na ito ng Iglesia ni Cristo ay subakto rin sa 4th anniversary ng Marcos Jr. administration ngayong araw, June 30. Nirerespeto raw ng Malacanang ang Iglesia ni Cristo, ang paninindigan nito at ang pamunuan nito. Pero may mga batas daw na dapat sundin lalo na sa pagsasagawa ng mga rally. Pero si PBBM daw, ito ang reaksyon. Pakinggan natin. Nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran. Ang ating iginagalang na mga kapatiran sa INC. Kahit ako, nagtaka rin ako mga kababayan kasi, di ba karamihan sa inyo, alam niyo naman na dati po akong Iglesia ni Cristo at ang unang sinasabi sa akin mga kababayan, nung mga kakilala ko, mga kaibigan ko, at yung mga matatanda sa Iglesia ni Cristo, hindi po talaga nakikialam sa politika ang Iglesia ni Cristo. At lagi ko din naman sinasabi dito na napakalaki ng pagrespeto natin sa INC at hindi po yan basta-basta maglulunsad ng rally para lamang po sa wala. At ngayon, eto na nga mga kababayan, yung nakakadismaya dito na etong rallying inulunsad nila, ang isa sa pinaka-main agenda nito, napakinggan nyo naman kanina kay Respicio, na ang isa sa pinaka-main agenda po nito ay protektahan etong si Marcoleta. Pigilan yung plunder case na isasampa labang kay Marcoleta. Ang laki nga ng pinagbago mga kababayan ng INC ngayon. Diba dati ang INC pagka binanggit po kasi yung pangalang INC, talagang ang naiisip mo, ito yung religion na tahimik, hindi nakikialam sa maduming politika, hindi basta nagsasagawa ng rally para sa wala. Ngayon makikita nyo na, nagsasagawa na ng rally. At ang purpose ng rally ay para protektahan yung taong tumanggap ng 75 million, inamin pa publicly. Diba? But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat. Yung mga naaapektuhan. Madaling araw nalaman ng opisina ng presidente na may surprise rally ang INC. Ngayon, may mga nagtatanong kung bakit tila hindi ito natunugan ng gobyerno sa kabila ng intelligence fund ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, hindi nila masasabi kung may pagkukulang sa intelligence gathering. Pero hindi raw maganda ang protestang ito dahil marami raw trabahador at estudyante ang apektado gayong linggo ng EDSA. Kung may mga lumabag daw sa batas, iimbestigahan ito ng pamahalaan. Pero hindi sinagot ng Malacanang kung ang iimbestigahan ba ay ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo o yung mga nasa EDSA na nakaapekto raw ng trapiko ngayong araw. Hindi rin daw rally ang sagot sa kasong isasampa ng Ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta dahil nasa korte ang sagot ayon sa palasyo. Ang kaso rin daw ni Marcoleta ay hindi naman nanggaling sa kung sino lang. Ayon sa palasyo, ito ay nanggaling mismo sa senador na umaming tumanggap siya ng 75 million peso campaign donation noong 2025. Sinagot din ng palasyo ang pahayag ni VP Sara na ang sentimiento sa EDSA ngayon ay definisyon of poor governance ng Marcos Jr. government. So sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020? Saan na rin po ba yung mga ghost projects at mga maanumalyang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Yan! Bakit hindi rin natin ito hanapin? Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga
Si dating Pangulong Duterte, hindi naman pinaimbestigahan niyang tungkol sa maanumalyang flood control kahit naandyan na si Congressman Andayat, isinisiwalat na. Di po ba? Yung mga nakawa nung panahon ni Digong, pero hindi pinakailman ni Duterte yan. Hindi pinaimbestigahan ni Duterte kasi nga, pag pinaimbestigahan niya yan, unang sasabit dyan yung anak niya na tumanggap ng 51 billion pesos. Pangalawa, mga kababayan, yung mga kaalyado niya na may mga construction company at mga kontraktor pa. Kaya hindi niya pinaimbestigahan yan. Si PBBM, sa panahon ni PBBM, wala siyang pakialam kahit sino ang tamaan. Ang mahalaga, may managot. At kita nyo na may nananagot talaga. Hindi katulad ng panahon ni Duterte na puro salita lang pero wala naman nangyari. Na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo. Maybe through build. Tama. Crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga. Wala naman daw nakikitang banta ang Pangulo mula sa libo-libong nagprotesta. Pero kaya raw puno ng barikada ang paligid ng Malacanang ay para protektahan ang mga nasa loob dito, lalo na at nandito ang opisina ng Presidente mismo. Tama. Willard tuloy ang paglipad ni PBBM bukas patungong Canada for a 5-day working visit. Sa kabila yan ng kanselado ring pre-departure briefing ng Department of Foreign Affairs kaninang umaga sa kasagsagan ng rally at tinanong din natin ang palasyo kung ano yung pinag-usapan ni Ombudsman Boyeng Rebulla at PBBM dahil napaulat na nandito raw ang ombudsman sa palasyo pero walang sagot sa atin ang Malacanang patungkol dyan. At Willard, paalala ng palasyo sa kampo ni Marcoleta kung sa kampo raw o sa kaso ni former President Rodrigo Duterte ay naniniwala sila na gumagana ang justice system dito sa Pilipinas ay hayaan daw at panindigan nila na umiral at gumulo ang hustisya para naman sa senador. Willard. Tama. Ivy, may plano ba na si PBBM mismo ang Tsaka bakit takot na takot yung mga kaalyado ni Rodante Marcoleta at si Marcoleta na masampahan siya ng plunder? Di ba kung wala naman siyang kasalanan, mga kababayan, kayang-kaya niya namang iabsuelto yung sarili niya. Lalo na at may mga kaalyado siyang mga magagaling na abogado. O bakit hindi niya kuhanin yon para idepensa yung sarili niya kung talagang wala siyang kasalanan? Pero ang nakikita natin dito, kaya takot na takot si Marcoleta kasi alam niyang hindi niya malulusutan ito dahil nga matibay yung ebidensya laban sa kanya. Dahil yung ebidensya ay galing mismo sa kanyang bibig. lumabas at magbigay ng pahayag ukol sa mga nangyari ngayong araw? Willard, natanong din yan kanina sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro, lalo na yung tanong na willing bang makipag-usap o makipagtulong si PBBM sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero sa ngayon ay wala raw maibibigay na sagot ang palasyo dahil hindi pa napapag-usapan ang tungkol dyan. Willard. Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Malacanang. Ayan o. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, yung mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano, ni na Rodante Marcoleta, ni na Sara Duterte, na kesyo pinupolitika sila, iniisa-isa sila, mga kababayan. At itong nangyayari ngayon sa ating bansa ay dahil sa poor governance o hindi maayos na pamumuno ng isang presidente. Yan po ay walang katotohanan, mga kababayan. Dahil kung titingnan po natin, kaya po nahaharap sa mga matitinding kaso itong mga kaalyado ni Sara Duterte kasi mismong sila rin naman na nagpapahamak sa kanilang sarili. Katulad ni Marcoleta, inamin niyan tumanggap siya ng 75 million. Kung hindi naman siya nagsalita about dyan at kung idiniklara niya ng maayos sa kanyang sose, yang halaga na yan, mga kababayan, wala sanang problema. Nakakaharapin etong si Marcoleta. Ang problema, hindi niya ginawa yung tama eh. Kaya siya nahaharap sa matinding problema na yan. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin na yan, mga kababayan.